Ayan, another blessed day. Ano po, dito tayo sa may Quezon City. Kaya nabangin natin yung aking guest, ano. Um, na medyo na ano lang ako sa mga nakapost ngayon, ano, yung pag tawag dito, pagdi-discredit nila sa ating Ama, sa Diyos Anak at Diyos Espiritu, ano. Sabi doon minamak niya si Jesus as the Son of God. Bakit daw kung siya daw ang Diyos ay kailangan magkatawang tao pa, ano, at kailangan pang mamatay sa krus ng Kalbaryo, ano, at binabanggit niya doon na di po ba sabi sa Old Testament, ano, huwag na huwag kayong mag-aalay ng inyong anak sa kaaway o ano, papatayin yung anak ko, iaalay. Ito po yung napakasama sa harapan ng Panginoon. Ginagawa nilang ano to ginagawa nilang issue na yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi nila naintindihan yung justice ng Panginoon na walang ibang paraan para maligtas ang sambayanan, ang sangkatauhan, kundi sa pamamagitan ng dugo. Ano, ito po yung nakita ho natin sa mga Old Testament, ano, kung paano ang mga Israelita, ayan, through the high priest, nag-aalay sila weekly, monthly, or yearly, ano, base sa kanilang kasalanan, base sa kanilang kamalian. At ang nag-representa ho nun yung tinatawag nating high priest, ano, na kung saan siya mag-aalay ng pag-perform ng pag-aalay. Makikita po natin dito how the chief priest and the people on the temple spray the blood doon sa altar, ano, doon sa pinagdadausan ng kanilang seremonya. At ito po yung shadow ng gagawin ng ating Panginoong Jesucristo, ano po, ano. Sabi nga bakit gumagawa ang Diyos nyo ng pag-aalay, nialay pa yung anak, ano. Sabi nga po, lahat ho ng bagay ay may exception, ano. Ito pong kautusan ito ay sinabi para sa tao. This law not to offer the son or daughters to the God ay sinabi sa tao, ano. Hindi po to para sa Diyos, ano. Makakapag reklamo po ba yung robot na ginawa niya or machine na ginawa sa taong gumawa? May karapatan bang magsalita yung robot o yung machine na ginawa ng tao or computers doon sa kanyang creator, sa taong gumawa sa kanya? So it does not apply on the power of God, ano, kasi sila yung gumawa Kung makikita ho natin dito kung paano ang God mismo ang nagpalipol sa mga tribo or mga bansa sa paligid ng Israel, ano. Yung makikita ho natin sa Old Testament. Bakit po kaya ginawa ng ating Panginoon yun? Kasi kung hindi gagawin ho ng ating Panginoon yon o ng Diyos Ama yon, makakapasok po yung tinatawag na kasalanan sa bansang Israel, at yung pinipreserve na bansang ito ay ma-deteriorate ng kasamaan, ano. Kung paano makita ho natin sa paligid ng bansang Israel kung paano naging masama ang mga tao sa paligid nila, yung sumasamba sa Diyos-Diyosan, nag-aali ng mga anak kay Molech, sa Diyos-Diyosan, upang patayin, upang maging alay para sa Diyos nila, no. At ito ayaw mangyari ng ating Panginoon, ano. Kaya kahit sabi nga ho kay Saulo, bakit kay Haring King, kay Haring Saulo, ano yung naririnig ko na parang may umuunga, ano. Kasi pinagpapatay ni Haring King o ni Haring Saul yung pinapapatay ng Panginoon, pero may tinira siya
yung mga baka, yung mga sheep, yung mga magagandang hayop, ano? At ang kadahilanan niya, sabi niya, gagamitin ito para sa pag-aalay sa ating Panginoon. Maganda ang dahilan, pero hindi po siya sumunod sa utos ng Panginoon. At siya po ay inalisan ng kapangyarihan at inilipat kay David ang pagiging hari. So makikita ho natin dito, may mga pagkilos ang Panginoon. Sabi nga nung isang mga ngaral, why your Bible is full of confusion daw, sabi nila, ano, confusion for them, wars, ano, divisions, that can create divisions. Sabi ni Kristo, ang hinatid ko sa inyo ay hindi pagkakaisap kundi pagkawatak-watak, ano. Marami po hates and everything dito sa Holy Bible. Bakit di ka naging holy yung Bible ito, ano? Bakit naging holy ang Bible ito? Sabi ni isang pastor, sabi niya, because the Bible exposes the truth, ano? Exposes the truth about God, exposes about the truth about humanity, the sin of humanity. It exposes every sins in the world. It exposes everything, every great sin of the world. Kaya napupuot ang mundo sa Biblia. Kaya wala kayo napapansin kung bakit ang Biblia kinainisan ng mga authors, kinainisan ng mundo, kinainisan ng state, sa ibang mga bansa, lalo sa Africa, pinapatay, sinusunog ang mga Kristiyano, pati yung mga simbahan nila sinusunog. At may isang pastor nga na nag-chat sa akin na sila natatakot na kasi marami nang nasunog sa kanilang lugar, ano, sa kanilang bansa. And we still praying for that church, the churches in Africa, no? Proteksyon sila ng ating Panginoon. What is my point is, ang Biblia po ay nagbibigay ito ng kaliwanagan, ng katuwiran, nagbibigay ito ng kaunawaan. It exposes the sin, it exposes the evil. It is, naghahayag ito ng katotohanan, ng kalangitan, ng impyerno. Lahat ay ni-expose dito dahil ito ay katotohanan, reality, it's real. So nangyayari po ito, kaya kahit anong gawin nila sa Biblia, hindi nila ito matalo. It's still number one pagdating sa number of copies produced, ano, and pinakamabiling pinaka top selling books around the globe, around the world. So ang masasabi ko lang po, patuloy tayong panampalataya natin ating Panginoon, sapagkat siya lamang talaga ang magbibigay sa atin ng katagumpayan, ng kalakasan. Kung ano man nakikita ho natin sa paligid, kung nakikita man ho natin dito ay distraction, nakikita ho natin ay kagulumihanan, magtiwala po tayo sa ating Panginoon, sapagkat siya lamang po ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Maaring hindi niyo pa naintindihan, maraming hindi pa nakakaunawa. Pastor, brother, bakit ganyan? Masyado namang malalim ang mga tinuturo mo. Parang kami mauutas na, mapupunta na sa buhay na walang hanggan. We do not know po. Ang buhay ho natin, tayo gumagalaw, tayo kumikilos, tayo tumutulog, hindi natin alam kung bukas magigising pa tayo. Pero purihin ang Panginoon, dahil sabi nga, we have abundant life sa mga taong nakakilala sa Panginoon. Pero sa mga nasasabi ko, ang mga taong kailangan po tayo maging handa. Kaya sabi po doon sa 10 Virgin, yung iba ay naging relax at yung iba naman ay nag-iintay sila. So anong nadatnan nila? Nadatnan nila yung nagpupuyat, nag-aantay sa ating Panginoon. Maraming masasabihin natin po sa ating sarili, ay saka na yan, kay Brother Alden na yan, sinasabi na yan, kilala ko na rin naman yan diba? Saka na yan, Kristo na siya sabi niya, saka na yung kaligtasan na yan. Hindi ho natin mapipigilan ang pagtakbo ng oras, kung paano daw ang mundo umiikot sa solar system, na napakabilis. Ganun po yung oras natin, ganun din kabilis. Pero sabi ho sa Revelation, ang 1,000 taon sa atin ay isang
araw sa ating Panginoon. Alam niyo po kapag nasa harapan na ho kayo ng ating Panginoon, kapag nasa presensya na ho kayo ng Panginoon, hindi na ho kayo natatakot, and you're never afraid of your age or years. Kasi ang ating buhay ho ngayon, ang ating buhay ho ngayon is just a beginning of eternal life. Ano po? Kung matapos man tayo, kung bukas ba hindi tayo magising, huwag naman po mangyari. Pero po ang buhay ho natin, tandaan ho natin, hindi po tayo kagaya ng hayop na pag kinatay, pag namatay, wala nang silbi, pwede na katayin. Pero tayo po, meron po tayong buhay na walang hanggan. Kaya nga po doon sa Garden of Eden, nung sila ay nagkasala, sabi ho ng ating Panginoon, lagyan natin siya ng gwardiya sa gate ng pintuan ng Garden of Eden, kasi baka makain nila yung tree of life, kasi nasa state sila ng kasalanan. Kapag kinain nila yon, hindi na sila maliligtas ng ating Panginoon. Ano po, kaya ang ginawa ng Panginoon, nilagyan niya ng dalawang anghel para bantayan ang Garden of Eden na yon, para hindi makain ng tao. Pero ano po ang ginawa ng ating Panginoon, ng Diyos Ama, para tayo ay magkaroon ng buhay na wala hanggan? Tayo hong nasa labas, inilabas niya po yung tree of life na yon at inihabol sa taong makasalanan. Hindi para lang makain, kundi para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, para magbigay ng pag-asa. At ngayon siya naman ang namatay, na dapat tayo ang mamatay. Paglingon ng tao doon sa halaman na gusto sana nilang kainin o para magbigay ng buhay sa kanila dahil sila nasa kamatayan, pagharap nila, hindi na po ito nagbibigay ng sakit at karamdaman sa kanila. Ito po ay magbibigay sa kanila ng redemption o salvation sa kanilang buhay. Sapagkat ang halaman, ang fruits na nakalagay sa loob ng Garden of Eden ay nakapako sa krus ng Kalbaryo at pinako sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay. At ngayon, kapag tinignan natin at kinain natin, sabi nga ng Panginoong Hesus, kainin niyo ako ang tinapay ng buhay. Ano ho? Kapag kinain natin ang tinapay ng buhay, tayo po'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na po natin kailangan yung bumalik sa Garden of Eden. But God Himself siya po yung lumabas sa Garden of Eden para hanapin tayong nawawala. Kaya yun po ang magandang ginawa at balita ng ating Panginoon. Tayo nawala, pero nasumpungan tayo. Nasumpungan tayong nagwawalang niya. Nasumpungan tayo nasa kasalanan, pero nasumpungan natin si Jesus nakabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan natin ginagawa. Di po ba napaka-greatest love ang ginawa ng Panginoon? Siyang nasa loob ng Garden of Eden, siyang tree of life, inilabas ng ating Ama para ihabol sa makasalanan upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yun lamang po, magandang araw po sa inyong tanan.